Ayan po mga sulibay, ang bilis nila mauubos. Talagang paborito nila yung kangkong at saka yung palay, talaga the best para dito sa ating Muscovy. Mga sulibay, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Patungo tayo ngayon dito sa ating alagaan ng ating Muscovy. At nauna na po ang aking bunso doon sa loob. At ngayon ay papakainin natin sila, yung ating mga Muscovy. Ayan, dumami-dami na naman po uli ang ating Muscovy, no? At may hawak ka. Ano yan, bunso? Sisiyo ng pato. Saan mo nakuha yan? Sisiyo ng pato dali napulot ko po sa ilang. May namisa? May namisa? Isa lang? Opo. Ay, may mga naglilimlim dito eh. Ayan o. Dito. Hindi pa. Ayun. Yun, doon. Baka doon galing. Ha? Baka po. Dito. Silipin nga natin itong mga sulibay. Ayun. Naglilimlim. Iniwanan ng inahin ito. So, well, papakain po tayo mga sulibay, no? Para medyo ano itong ating mga Muscovy. Lumusog-lusog talaga. At meron tayong medyo inspeksyonin po natin sila sa araw na ito, no? Ayan. Marami na naman po ang nangingitlog dito sa ating mga inahin. Mapapansin po natin na pula na naman ang kanilang mga palong. Yung mga barako ay ganun din. Pula na naman ang kanilang mga palong. Ganyan po mga sulibay, no? Kapag pula na ang palong ng male and female Muscovy natin ay season na naman po ng kanilang production, ng kanilang breeding po mga sulibay. Ayan. And then mayroon akong napansin dito. Ayun. May tama yung puwitan nitong nitong buntot nitong isang Muscovy natin, Siguro ito ay napagdidiskitahan ng mga kapwa Muscovy. So ang gagawin natin dito mga sulibay ay isolate po natin siya. Uhulihin natin at ilalagay natin doon sa isang yung sa nursery. Pero sa ngayon po mga sulibay, tama-tama na walang laman po itong nursery natin dahil nung nakaraan dito natin inilagay yung mga ducklings. Kaya lang ay may predator po dito mga sulibay, no? Yung mga daga siguro. At saka kasi may napansin ako na namatay. Almost 5 o ata yung namatay dito sa nursery itong aking alagaan. So ang ginawa ko po ay inalis ko po sila dito at transfer ko po sila dito doon po sa kulungan ng aking mga manok. Dito ko po sila inilagay yung mga sulibay, yung mga duckling. Ayan. Kasi po umulan, sunod-sunod na 3 gabi, 4 na gabi na umulan po. Hindi po maganda para sa mga duckling natin na sila ay naulanan. Pag nabasa po sila, nilalamig, nagkakasakit, namamatay. So nandito po yung mga ducklings natin, Yun, dito malalakas po sila. Doon talagang ilan din ang nakita ko na dahil sa nabasa ng ulan nung gabi, kinabukasan po nanginginig po sila. Hindi ko alam kung dahil sa nalamigan, then pinilit ko i-survive sila, binalot ko ng tela, pero yung ilan ay namatay. Kaya po mas minabuti ko na dito na lamang sila muna ilagay sa cages o kulungan ng ating alagaan ng manok. Ngayon ay uhulihin natin yung may tama ang buntot upang ma-heal po natin yon, magamot natin at hindi po siya masaktan o magkasakit. Ayan, tamang-tamang pumunta siyang uminom dito at pinapahuli natin kay Bunso, ayan. Yun, nahuli niya. Okay. I-isolate po natin siya, Lalagay po natin doon sa may nursery. Ayan po. Ipakakawalan po natin dito.
yung ating may sugat na Muscovy. Yan, iti-treat po natin, oh. Kailangan natin applyan ng treatment dito, ah. Ayun. Lagyan natin ng medicine. So pansamantala dito lang po muna siya. Mag-isa siya dito upang hindi po siya atakihin ng kanyang kapwa pato. Lalagyan po siya natin ng pagkain. Ayun. Ayun, matakaw naman pala, oh. Ayan. Ayan. So isaw, 2 araw lang gagaling na itong sa may buntot niya, no? Na pagdiskitahan talaga, oh, tinuka, dumugo, oh. Siguro dahil doon sa mga tumutubo na kanyang mga balahibo, bagong tumutubong balahibo. So ayan mga sulibay, isa-isolate po muna natin siya dito at tuluyan natin pakakainin yung ating mga Muscovy dito sa labas. Yan, nahirapan po tayong maglakad dahil talaga sinasalubong tayo ng ating mga pato. Ayan. Oh. Ayan. Dito natin lalagyan ng pagkain nila. Ayan. Hukok. Ayan na. Oh, doon muna sa kabila. Ay, nako. Lalagay po natin dito sa kanilang may mga lalagyan po tayo na pagkain nila para hindi po kumalat dito sa lupa. Dito po sa kabila at na-extend na po pala natin itong ating kulungan. Ayan, kung makikita ninyo, maluwag na. Ito, dati walang bakod itong silong ng mga puno ng mahogani. Kaya mapapansin nyo na talagang nabakura na lahat. Ayun, nagkukumlumpunan yung ating mga Muscovy dito sa kabila. Lalagyan natin dito. Pag naubos yun mamaya doon, susugod na naman dito mga yan. Yung pong mga pagkain na binibigay ko sa kanilang mga kasulibay ay pinaghalo po natin na mga tinadtad na tangkay ng kangkong at mayroong palay, mayroong bahaw at dinagdagan natin ng kunting ipa. So walang commercial feeds na inilagay po natin dito mga kasulibay, no? Ayan po siya, itsura niya. Ayan, tatadarin lang po natin ng medyo pino yung mga tangkay ng kangkong at ayon po sa mga nasabi ko na inahalo ko dito ay siya pong ibibigay natin pagkain sa kanila. Kaya ganyan po sila, oh. Sarap na sarap po sila sa pagkain. Talagang gustong gusto nila yung mga hinalo nating o ginawa nating pagkain para sa Muscovy natin. Lalagyan pa po natin mga sulibay, no? Ayan. So ngayon higit nating niluwagan ang ating kulungan upang lalong makagalaw ng maayos at malayang makapag-ehersisyo itong ating mga Muscovy, no? Hindi yung medyo masikip-sikip ng konti kapag sila dumami ay mahirapan po sila. So ngayon medyo maluwag na po itong ating kulungan. Kaya medyo malawak-lawak ang kanilang maiikutan. Siyempre po mga sulibay, at lalagyan po natin sila ng tubig. Ayan. Dito lang mayroon na tayong drum dito ng tubig at may hose na tayo na siyang pinag-iimbakan natin ng tubig. May hose na nanggagaling doon sa may dito. So lalagyan natin ng tubig ito. Regular po yan mga sulibay na lalagyan natin ng tubig. Sa mga maraming pananim o may mga kangkong sa may sapa, sa bukid ay pwede nating kunin para ipakain sa ating mga alagang Muscovy para makatipid po tayo.
At saka yung kanilang kasiglahan sa pagkain, malaking na itutulong kumpara sa mga commercial na pagkain. Obserbahan nyo po mga sulibay, no? Kapag tayo nagpapakain sa ating mga alaga, ay sadya pong matataba pagka mga commercial feeds po yung ating pinapakain sa kanila. Matataba sila at medyo kumbaga masisiyahan kayo sa laki ng ating mga alaga. Kaya lang may mga bagay po tayong mapapansin sa kanila, hindi sila ganong kasigla. May pagkakataon po na nagiging matamlay yung ating mga Muscovy, no? Pero nung nagsimula ako na magpakain parati, gumamit ng mga alternatibong pagkain, katulad lang puno ng saging o katawan ng saging, mga damo, tinadtad na damo, mga kamote, yung kamoting baging po, at ngayon nga itong mga tangkay ng kangkong o kahit yung mga tatandang dahon na ng kangkong ay tatadta rin po natin at halo natin dito sa palay, ay makikita natin ang napakasigla po ng ating mga alagang Muscovy. Iba po ang natural na pagkain, iba ang dating para sa kanila. Talagang malaki ang naitutulong. Kaya po sa mga bago pa lamang na mag-aalaga ng Muscovy duck, ay alam ko na mahirap ang pag-maintain ng kanilang pagkain sapagkat napakamahal po ng commercial feeds sa ngayon. So ngayon pinapayo ko na subukan nyo po ang mga nakukuha nating mga pagkain na maaari o kaya maaari nilang pagkain sa paligid lamang, lalo na kung kayo nasa probinsya, no? Dito sa bukid ay lahat po ng pwedeng kainin ng ating mga alaga ay ipakain po natin sapagkat mayaman po sa protina at yung pong mga sariwang damo o sariwang mga kangkong, kamote, may antioxidant po yan, panlaban po sa mga sakit ng ating mga Muscovy. Minsan hinahaluan ko rin po ang kanilang pagkain ng tinadtad na dahon ng oregano. Kumbaga magiging antibiotic din po nila yon, sapagkat nandito po sila sa kulungan, nakahawla po ang ating mga alaga. Kaya po ang ginawa natin ay binibigyan na natin sila ng mga sariwang damo o halaman. Ayan, kailan lang po natapos itong kulungan nila at binakuran ko po ito mga sulibay, no? Medyo maluwag talaga. Ayan. At gagawa rin tayo dito ng paliguan nila. Hindi pa po natatapos, no? Lalagyan po natin ng palitada ang paligid na itong pinaka swimming pool nila. Mayroon na po doon sa kabila. Ito yung dati. So gagawa din tayo dito. Kumbaga mayroong division po ito. Bakit? Dahil ang balak po natin, yung pong mga naglilimlim, minsan po kahit 2-3 piraso lamang na itlog ay nililimliman nila. Lalo na po yung matagal na o marami na itlog. Kaya ang gagawin natin, isolate natin sila rito at patatabain, bibigyan ng duck layer at sasamahan ng isang barako. Kapag dumating yung time na ready na naman po silang mangitlog, ay ibabalik po natin uli sila doon sa kabila. Ayan. At mayroong nakaiwan ng itlog dito. Ayan. So may nangitlog siguro kanina na pato, hindi na nakabalik doon sa paitlugan, sa pangitlugan nila sa pugad. Kaya dito na lamang nalaglag yung kanilang itlog. Yung may habit po na ganitong klaseng duck mga sulibay ay ang mga itik. Samantalang itong ating mga alaga ay Muscovy. So ayan po mga sulibay, maraming salamat sa inyong pagtunghay at tayo nagkasama-samang muli dito sa aking channel at natunghay nyo itong aking mga alagang Muscovy at nabigyan ko kayo ng konting tip para sa pagkain ng ating mga alagang pato. So sa mga bago pa lamang po na napapadaan dito sa aking channel ay subscribe na po kayo. At huwag pong kalimutan na pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa bawat video na aking i-upload. Ganon din naman ay pakishare na rin po ang video ito at mag-iwan na rin ng comment upang ako'y matulungan sa mga bagay na inyo pong napupuna upang baguhin natin o dagdagan natin o improve natin ang ating channel. Maraming salamat po mga sulibay. Hanggang sa muli. God bless and mabuhay.